Magandang gabi po sa aming mga taga-subaybay. Sa inyo po na aming mga kaibigan, kung patuloy man na nararamdaman natin na parang sa kalooban natin ay may kulang at hinahangad natin na ito po ay mapunan. Tandaan niyo po, nakahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At sana, kami na mga kasangkapan, ito po ay matugunan dito sa programang Full Life. Good evening po at welcome sa ating po mga viewers sa programang Full Life. Good evening po. We invite and encourage everyone na huwag lang tayong mabuhay, kundi mabuhay ng makulay. Ang tanging paraan upang maging totoo yan ay matatagpuan sa Ebanghelyo ng Panginoon. Because to live a full life means to live not just for ourselves, but for others, just as Christ lived for us. Ngayong gabi, isang magandang topic ang ating pong pag-uusapan. Sharing is caring, part 1. Totoo naman po, kapag natutunan nating mag-share, doon din natin mararanasan ang kabuuan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo, mga kaibigan, mga ka-full life, sino sa atin ang hindi napapangiti pagka meron pong nag-share sa atin ng kahit na maliit na bagay? For example, ay oras, tulong, o kahit simpleng malasakit. Di ba tayong lahat? Minsan, maliit lang, pero ang effect nito, napakalaki. Dahil ang tunay na halaga ay hindi sa laki ng ibinigay, kundi sa laki ng puso ng nagbigay. Pero paano kung sa halip ng malasakit, ang maranasan natin ay tayo ang ipagwalang bahala o tayo ipagwalang bahala? Paano kung sa halip na tulong, ang natatanggap natin ay talikuran tayo? Yan po ang realidad na gusto natin pag-usapan ngayong gabi sa kwento ng isang babaeng ginamit ng Diyos na instrument para ipakita na ang sharing is caring ay isang pamumuhay at hindi lang po isang pananalita. Tunghayan po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, verse 36, mababasa po natin. Sa Joppa, may isang disipulo na ang pangalan ay Tabitha, also known as Dorcas. Kilala siya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa may hirap. Mga kaibigan, si Dorcas ay isang babaeng disipulo. In other words, siya po ay isang tagasunod ng Panginoon na hindi kilala dahil sa yaman. Hindi po siya nakilala or naging sikat dahil mayaman siya, kundi dahil sa kanyang mabubuting gawa ng pagmamalasakit. Una, tinulungan niya po yung mga byuda. Batay po sa nabasa natin. At yung specific na ginagawa niya, tinatahi niya po yung mga damit ng mga mahihirap. At ibinabahagi ang mabuting kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. Ang isa pong disciple, mula po sa Greek na ang ibig sabihin ay learner, mula sa Greek na matetes, isang mag-aaral kahit hindi niya nakasama si Jesus sa laman, na ipamuhay niya ang aral ng Panginoon na ang pananampalataya ay dapat nakikita po sa gawa, Brother Amadeo. Tama po kayo ron, Brother Ryan. Sa ating pong panahon, marami ring mga modernong Dorcas. Sila ang mga taong nagsisilbi sa community pantries, nagbo-volunteer sa mga charitable institution, o simpleng tumutulong sa kapitbahay na may pangangailangan. Nagagawa niya ito hindi para magpasikat na parang kailangan ng spotlight dahil alam niya na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay. Pero sa kabila ng ganitong katangian at kalooban ni Dorcas, dumarating ang di natin po inaasahan. Mga kaibigan, dahil batay po sa kasunod na nangyari, okay na sana, di ba? Ang saya, nai-imagine natin lahat yung senaryo, kung papaanong nabubuhay siyang nagmamalasakit at na-appreciate ng marami. Pero sa verse 37, dumating ang hindi inaasahan. Dumating ang oras na nagkasakit at namatay si Dorcas. Pagkatapos hugasan ng kanyang katawan, inilagay siya sa isang silid sa itaas. Sa first part or second part ng verse 39, at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis at ipinakikita ang mga tunika, ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila.
Imaginein po natin yung eksenang yon. Sila na mga naka-experience ng pagmamalasakit po ni Dorcas or ni Tabitha. Yung mga byuda nag-iiyakan. At habang nakapaligid sila sa wala ng buhay na si Dorcas, kapansin-pansin na hawak-hawak po nila yung mga damit na ginawa ni Dorcas. Na ayon po sa Bible, yung tunika po, mga kaibigan, isang uri ng damit na depende sa kulay, ay nagsisimbolo ng katayuan sa buhay. Ulitin ko po, bakit kailangan nilang bitbitin yun? Sa panahong nakapaligid sila sa walang buhay na si Dorcas. Dahil nga po, yung tunika or yung damit na yon ay sinisimbolize po na kung ano man ang kulay nun, Brother Amadeo, Opo. nagpapahiwatig or nagpapakita ng katayuan mo sa buhay. Hindi dinitalye ng Bible. Di ba? Mga byuda po ito, na kung iisipin, ang katayuan sa buhay, hindi maiko-compare sa magandang buhay ng ibang mga babae o mga Opo. nanay. Pero the moment na dala po nila yon, nung panahon na yon, makikita po natin kung bakit nila dinala yung mga tunika po na yon ay para maging appreciation kahit wala na po si Dorcas. Sinisimbolo ng damit na yun kung papaano sila pinagmalasakitan ni Dorcas nung nabubuhay pa sila. Ibig sabihin, yung po'y patunay ng kabutihan habang hawak-hawak nila yon at habang lumuluha. Pangalawa, masakit ang pagkawala ng isang kaibigan. Pinakita nila na simbolo nun ay ang laki ng nawala sa kanila. Hindi lang basta kaibigan, kundi kaibigang doon sila nakadama na sila'y pinagmalasakitan ng totoo sa mababang kalagayan nila sa lipunan. Pangatlo po, pag-asa sa kahilingan. Ang luha ay hindi lang po dahil sa pagkawala ng isang tao, kundi sa pagkawala ng isang pusong laging nagbibigay or nag-share dahil she cares. Pag-asa po yun at hiling na gaya ng kahilingan na isang himala ang damdamin ng mga babae na yon na tinulungan po ni Dorcas. Mga kaibigan, alam ko po makaka-relate tayong lahat dito. Ang punto kasi, yung pong damdamin ng mga byuda, Brother Amadeo, Opo. dahil sa na-experience nila kay Dorcas, hindi nila gustong basta na lang mamatay pati po yung malasakit ni Dorcas. Wala na silang magagawa kung wala na po. Di ba? Yung kanilang kaibigan na doon nila naramdaman yung pagmamalasakit. Pero pati ba naman yung malasakit ay mawawala na rin? Kasi yun ay katunayan na may epekto rin sa kanila kahit sa panahong patay na. At nung panahon na yun, mga kaibigan, nananatili pong umiiral yung mga himala. Kaya walang imposible na yung mga damdamin ng mga babaeng yun ay manumbalik yung malasakit na yun. Pero maya-maya po, abangan natin. Malasakit lang ba yung magpapatuloy o may mangyayari pa sa sitwasyon ni Dorcas kahit panahong siya po ay bangkay na? Mga kaibigan, kasi hindi doon nagtatapos yung kwento. Tingnan po natin ang karugtong na nangyari, Brother Amadeo. Tuloy po natin sa verse 38 at 39. Narinig ng mga disipulo na si Opo. Pedro ay nasa kalapit na bayan. Kaya agad silang nagpadala ng mga lalaki para ipatawag siya. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas. Nabalitaan po ng mga disipulo na kasama ni Dorcas na nasa Lida si Apostol Pedro. Ayon po sa mga tala ng kasulatan. Kaya nag-utos po ng 2 lalaki na mga kasama ni Dorcas na puntahan si Apostol Pedro doon po sa Lida. At ito po yung katunayan ng sinasabi po natin kanina. Yung naging epekto sa damdamin ng mga babae po na yon. Kaya agaran nga nilang inutusan yung 2 disipulo din. Di Opo. ba? Dahil umaasa pa rin sila. Oo, patay na yung katawang laman, pero mamamatay bang tuluyan, pati yung malasakit? Tingnan natin yung kasunod ng mga tagpo, di ba, Brother Amadeo? Opo, kaya dito pa lamang po malinaw na pinakikita
na talagang yung malasakit, buong-buo sa kanila eh. Yung kanilang damdamin o pagmamahal kay Dorcas. At dahil doon, malinaw na nabasa natin, dito po, hindi po nagdalawang isip si Apostol Pedro na sumama sa kanila. Kung saan nandoon po, nakaburol, si Dorcas na noon ay patay na nga. Kasi, Kaya kapag nangyayari yung ganitong senaryo sa buhay natin, normally, tatawagin mo talaga lahat eh. opo, Ikaw man ang mamatayan ng mahal sa buhay, hindi naman agad-agad alam mo yung aksyong gagawin mo eh. 'Di ba? opo, Hindi mo rin alam kung may magagawa pa ba yung tatawagin mo. Hindi mo rin alam kung may magaganap bang himala. Di ba? Mga kaibigan, napakasakit kasi sa damdamin nila. Imagine gaano katagal na panahon na nakasama po nila yung nagmamalasakit po sa kanila. Kung sa atin mangyari yon, doktor ba kaagad? Dadalhin mo ba kaagad sa doktor? Sinong kamag-anak ang pupuntahan mo dahil hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo? Di ba? opo. Mga kaibigan, sa St. Peter na agad ang tatawagan mo. Pinagagaan ko lang po yung kwento. Pero sa tagpong ito, ang totoong St. Peter po, yung tinawag nila. Di ba, mga kaibigan? Si Apostol Pedro mismo, na totoong St. Peter. Ang punto lang, makikita natin, ang aksyong nabanggit sa kwento ay kahayagan ng aksyon ng pananampalataya na para sa isang nananampalataya ay lingkod ng Diyos ang hinanap nila. Meron po Opo. kasing mga sitwasyon sa buhay po natin, hindi po pangunahin sa ating priority na ang hanapin mo, lingkod ng Diyos sa mabigat nating pinagdadaanan. Sa pag-asa po ng mga disipulo na nakasama ni Dorcas, na ito ang solusyon sa kanilang pagdurusa sa buhay natin. Pwedeng gaya ng nawalan tayo ng Dorcas na tumutulong sa atin. Pero mas gusto po nating ibahagi sa kwentong ito ay mula sa Ebanghelyo ay ang solusyong hinahanap natin kung ang malasakit ba ay mamamatay na lang o kikilos din tayo para sa kapakanan ng iba. Mawawalan na po ba tayo ng pag-asa na muling mabubuhay ang malasakit sa puso ng kapwa nating tao? Ang mas mabuting itanong, tayo ba mismo ay hindi kikilos para magsimula sa ating pagmamalasakit para sa kapakanan ng ating kapwa-tao? Yun yung punto, di ba? Opo. Okay, wala na silang magagawa, patay na eh. Pero meron silang nakitang solusyon ng hanapin ng lingkod ng Diyos. Di ba? Opo. At yung mga gawa ng mga alagad na napakitunguhan ni Dorcas, yun po ay isang malinaw na aksyon ng pananampalataya. Oo, namatay yung laman. Pero hindi nila pinayagang mamatay yung malasakit. Yun po Mga isang kaibigan. mahalagang punto po noon. Di ba? Kaya po, yung pong tunika na sa kanila po ibinigay ni Dorcas, nagsilbing alaala po yun para sa kanila. Na sila po ay pinagmalasakitan at ang malasakit na yun ay hindi kasamang namatay ng katawan ni Dorcas. Yun po ay nagpapakilala ng katayuan po natin o katayuan po nila dahil sa mabuting ginawa sa kanya ni Dorcas. At gayon din naman, yung pagmamalasakit na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya kaibigan, ikaw, ang tatanungin ko, wala bang alaala ng tunika o damit na sinuot mo na nagpapakilala ng katayuan mo dahil sa mabuting ginawa sa'yo, lalo na ni Kristo? Naalala po natin kung papaano sila nagkatipon sa harapan ng wala ng buhay na si Dorcas. Bit-bit nila yung tunika. Bit-bit nila yung damit na ala-ala na yung katayuan nila. Binago ng pagmamalasakit ni Dorcas. Kaibigan, anong ginawa sa iyo ng Panginoon na gaya ng isang tunika na suot-suot mo na nagpabago ng kalagayan ng buhay natin? Higit sa lahat, malinaw ba sa atin na kung ang kagandahan ng katangiang pagmamalasakit ang mawawala sa iyo, na gaya ng mamatay o nawala ang malapit sa puso mo, hindi ka ba hahanap ng lingkod ng Diyos? Na gaya ni Apostol Pedro para sumaklolo sa solusyon na hinaharap mo, sa nararamdaman mo, mga kaibigan? Kaya po, ito po ang solusyon.
mga minamahal naming taga-subaybay, pananampalataya at pagkilos. Kung hindi sila sumuko, hindi tayo dapat sumuko. Hindi sila pumayag na mamatay ang espiritu ng kanilang malasakit. Gayon din sa atin. Hindi tayo dapat pumayag na mamatay ang espiritu ng pagmalasakit na nasa atin. Makikita natin dito na kahit panahon ng kawalan, may pag-asa pa rin. Ang pananampalataya, ang bumubuhay mula sa mga bagay na akala natin ay patay na. Tulad ng pag-ibig, ang malasakit, ang pagkakaisa sa komunidad. Sa inyo po na aming minamahal na mga kaibigan, mga viewers, sana po nakapag-reflect tayo sa message ng part 1 ng kwentong ito ng nakaraan. Pero ang mensahe ay nanatiling relatable sa atin sa kasalukuyan. Tandaan, sharing is caring sa mas lalong pangangailangan at pakikinabangan ng sinumang tao na ating makakasalamuha o maging sa kaibigan at kung sa tingin at pakiramdam mo ay parang kulang ka para ito ay maisakatuparan. Alalahanin ninyo palagi, when God is all you have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!